Lahat tayo ay gustong umunlad sa buhay. Walang sinuman ang komportable na nasa parehong lugar ng masyadong mahaba. Palagi kaming naghahangad ng pagbabago ng trabaho, pagbabago ng kapaligiran, o bagong karanasan. Kapansin-pansin, nais ng Diyos na patuloy na umunlad ang kanyang mga anak. Sinabi niya na ang landas ng nabigyang katwiran ay dapat na sumisikat ng higit pa hanggang sa perpektong araw. Hindi gusto ng Diyos na manatili ka sa parehong punto ng buhay, plano niyang patuloy kang dalhin sa mas mataas. Ngayon, tinatawag ka niya na umakyat sa mas mataas. Masyadong kalunos-lunos kung ikaw ang tatanggi sa kanyang alok dahil masyado kang komportable sa iyong comfort zone. Ngunit paano mo malalaman kung tinawag ka ng Diyos sa susunod na antas? Sa video na ito, matutuklasan mo ang 7 senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Sa madaling sabi, bago tayo sumabak doon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito at i-on ang notification button. Minamahal, sa palagay mo ba ay nanatili ka ng matagal sa iyong kasalukuyang posisyon? Nararamdaman mo ba na dapat kang gumawa ng higit pa para sa Diyos at sa Kanyang kaharian kaysa sa nagagawa mo na? May mga tiyak na panahon kung kailan hinihiling ng Diyos na umakyat ka ng mas mataas at maging higit pa sa kung nasaan ka ngayon. Ang mga panahong ito ay may mga natatanging hamon, biyaya, at kinakailangan mula sa Diyos. Kung hindi mo alam kung kailan ka nasa yugtong ito, maaaring mawala sa iyo ang pinakamahusay ng Diyos para sa iyong buhay. Paano mo malalaman kung ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang level up o hinihiling na ikaw ay tumaas ng mas mataas? Paano mo malalaman kung nais ng Diyos na gumawa ka ng higit pa para sa kaharian? Nararamdaman mo ba na ang Diyos ay humihingi ng higit sa iyo kaysa karaniwan? Nararamdaman mo ba na pinuputol ka ng Diyos at pinuputol ang ilang uri ng pamumuhay at relasyon at hindi mo alam kung bakit? Mas mauunawaan mo ang lahat sa pagtatapos ng video na ito. Ngayon, narito ang mga palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa mas mataas na bagay. Numero 1, tinatawag ka sa mas mataas na dimensyon ng paglalaan. Ang Diyos ay hindi makalakad kasama mo ng higit sa iyong antas ng pagtatalaga. Ang pagiging mananampalataya ay ang unang antas sa paglakad kasama ng Diyos. Ito ay ang antas ng pundasyon. Ngunit kapag handa na ang Diyos na lumakad kasama ka sa mas malalim na antas kaysa sa ibabaw, nagsisimula siyang humingi ng mas malalim na paglalaan mula sa iyo na ginawa lamang para sa iyo. Nagbibigay siya ng mga tagubilin at hinihingi na inaasahan niya na panatilihin mo ng walang default. Ang pagtatalaga ay ang pagkilos ng paghihiwalay ng iyong sarili para sa isang sagradong paggamit. Ito ay ang pagtatakda ng iyong sarili bukod sa karaniwang paggamit sa isang espesyal na paggamit. Gumagamit lamang ang Diyos ng mga nakatalagang tao para sa kanyang gawain, at kung higit kang nakatalaga sa kanya lamang, mas makakagawa siya ng mga dakilang gawa sa pamamagitan mo. Kung hindi mo ito naiintindihan kapag hinihingi ito ng Diyos, gagawin mo ito ng may sama ng loob. Ang mga pari sa lumang tipan ay may ibang uri ng pagtatalaga mula sa lahat ng mga Israelita dahil sa kanilang atas. Hindi nila dapat hawakan ang mga bangkay, kung hindi, sila ay madungisan. Hindi sila nakadalo sa mga libing, maging sa mga libing ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi sila matagpuan sa lahat ng dako na maaaring matagpuan ng iba. Kinailangan nilang panatilihin ang antas ng pagtatalaga sa kanilang kapaligiran, salita, at maging sa mga aksyon. Ang kahilingan ng Diyos ay palaging magiging tagapagturo sa kung ano ang nais niyang gamitin sa iyo. At kapag nais ng Diyos na gamitin ka para sa isang mataas na layunin, dinaragdagan niya ang pangangailangang ibinibigay niya sa iyo sa isang mas mataas. Kapag naunawaan mo ito at pinailalim mo ang iyong sarili sa pagpapanatili ng pagtatalaga, ginagawa mo ang iyong sarili na angkop sa kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang bawat patriarka na lumakad kasama ng Diyos sa Biblia ay may mga pagtatalaga na kanilang iningatan.
Ito ay isang henerasyon kung saan ang mga turo ng biyaya ay nagpaisip sa mga tao na hindi nila kailangang mag-commit ng anuman sa Diyos. Itinuro nila sa kanilang sarili na maaari silang magpatuloy sa pagkakasala, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at patuloy na magtamasa ng napakalaking pagpapala. Mahal na mahal, kapag nakita mong binibigyang diin ng Diyos ang pangangailangan mong maghiwalay, ito ay senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Sinasabi ng aklat ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin niyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang isip. Dapat mong maunawaan na hanggang sa lumalapit ka sa Diyos, hindi siya lalapit sa iyo. Maraming tao ang komportable sa pagiging Kristiyano lamang sa pamamagitan ng titulo at hindi sa pamumuhay. Kontento na sila sa isang buhay na pangkaraniwan, ngunit nais ng Diyos na kunin sila ng mas mataas. Pinili nilang manatili sa kanilang kinaroroonan, tumatangging mag-commit ng higit pa sa Diyos, kaya hindi nag-commit sa kanila ang Diyos. Kapag pinili mong mangako sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay ng pagtatalaga, ang Diyos ay nangangako rin sa iyo. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa iyo at sinimulan kang palakasin upang gampanan ang anumang tungkulin na mayroon siya para sa iyo. Kung tila ang Diyos ay hindi humihingi ng anuman sa iyo o naglalagay ng anumang kahilingan, kailangan mong suriin muli ang iyong puso. Marahil ay tumigil na siya sa paghingi dahil sa iyong patuloy na pagsuway. Sa tuwing nais ng Diyos na kunin ka ng mas mataas, hinihiling niya ang mas mataas na pagtatalaga. Kailangan mong gumawa ng mas mataas na sakripisyo. Kailangan mong gawin ang hindi mo pa nagagawa para maranasan ang hindi mo pa nararanasan. Si Samson ay may mga pagtatalaga mula sa kapanganakan na hindi niya kailanman sisirain. Siya ay isang makapangyarihang mandirigma na may banal na lakas. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga pag-aalay na iyon upang mapanatili at panatilihin siya sa kanyang lugar. Kaagad niyang sinira ang kanyang pagtatalaga, nahulog siya sa mga kamay ng kaaway. Ipinadala ng Diyos si Samson upang maging tagapagligtas, ngunit naging tagapaglibang siya sa harap ng kanyang mga kaaway. Ang tanging daan tungo sa pag-unlad ay sakripisyo. Isa sa mga palatandaan na ipinapakita sa iyo ng Diyos, kung talagang interesado siya na dalhin ka sa mas mataas na antas, ay ang pagsisimula niya sa paglalagay ng ilang mga kahilingan sa iyo. Ang mga kahilingang ito ay hindi karaniwan sa lahat ng tao sa paligid mo. Hindi mo maaaring gamitin ang iba bilang iyong lens, dahil lamang sila ay mga mananampalataya, ay hindi nangangahulugan na magkapareho ka ng kapalaran. Maaaring mga kaibigan mo sila, ngunit wala kang parehong tawag. Dapat mong matutunang paghiwalayin ang iyong sarili kapag dumating ang kahilingan sa iyo. Si Pedro ay isang mangingisda, ngunit agad siyang tinawag ni Jesus, iniwan niya ang kanyang lambat at sinunod ang kanyang tawag. Hindi na siya nakasama sa dati niyang mga kaibigan. Dadalhin tayo nito sa pangalawang palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang antas. Pangalawa, mas maraming hamon ang kinakaharap mo. Ang mga dumaraming hamon at responsibilidad ay nagpapatunay na inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Ang tanda na ito ay napakakaraniwan sa mga taong interesado ang Diyos. Sinasabi ng Biblia sa 1 Korinto 10:13, walang tuksong dumaan sa inyo maliban sa karaniwan sa tao. At ang Diyos ay tapat, kayang tiisin. Ngunit kapag natukso ka, bibigyan din niya ng paraan upang makayanan mo ito. Ang Diyos ay tapat at hindi ka tutuksuhin ng higit sa iyong makakaya. Lahat ng dumarating sa iyo ay abot kamay mo ng kapangyarihan at otoridad. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay isa mong kakayanin. Ang kinakaharap mo ngayon ay hindi higit sa iyo, ito ang eksaktong kaya mong pamahalaan. Ito ang unang paghahayag na dapat mayroon ka tungkol sa mga bagay sa paligid mo. Ang mga problema, hamon, responsibilidad, at pagsubok ay nasa iyong kakayahan. Dahil gusto mo nang malaman ang higit pa at sinimulan mong ituloy ang kaalaman, sinisimulan ng Diyos na dagdagan ang iyong mga responsibilidad upang tumugma sa iyong kasalukuyang antas ng lakas at kapanahunan. Isa sa mga senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up ay ang pagtaas ng responsibilidad at mga hamon. Si David ay isang pastol, isang pinuno ng mga tupa, at pagkaraan ng mga taon siya ay naging pinuno ng isang grupo ng mga tao sa yungib ng Adullam. Pagkaraan ng maraming taon, naging hari siya ng isang bansang may libu-libong tao.
Dinala ng Diyos ang mga bagay na kayang hawakan ni David habang sumusulong siya sa kanyang paglalakad kasama ang Diyos. Sa patuloy na pag-level up ni David, mas maraming responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang masukat ang iyong paglaki ay ang maingat na pag-aaral ng iyong buhay at suriin ang iyong paligid. Kung nahaharap ka pa rin sa parehong mga bagay na naranasan mo noong mga buwan o taon na ang nakalipas, kung nakikipaglaban ka pa rin sa parehong mga isyu na mayroon ka noong nakaraang taon, nangangahulugan ito na hindi ka pa lumampas sa antas na yon. Wala kang sapat na kapasidad para pangasiwaan ang isang bagay. Ang katotohanan ay ang mga hamon ay hindi nagtatapos, nagbabago lamang sila upang tumugma sa iyong kasalukuyang kapasidad. Ngunit kapag napansin mo ang pagwawalang kilos sa iyong mga laban, nangangahulugan ito na hindi ka lumalaki. Ito ay isang malungkot na katotohanan, ngunit ito ay isa na kailangan mong aminin. Sa sandaling tanggapin mo ang katotohanan ito, maaari kang magpasya na lumago. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban na ibinigay sa iyo ng Diyos, maaari mong piliin na manatili kung nasaan ka ngayon o magpasya na baguhin ang salaysay. Ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo kung ano ang tumutukoy sa iyo ay kung ano ang iyong ginagawa sa kasalukuyan. Kapag nagsimula kang humarap sa iba't ibang hamon at problema, dapat kang magsaya dahil nangangahulugan ito na ikaw ay lumalaki. Ibig sabihin, inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Ito ang ibig sabihin ni Santiago nang isinulat niya sa Santiago 1:2, Isipin niyong wagas na kagalakan, mga kapatid ko, sa tuwing kayo'y nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bilangin mo ang lahat ng kagalakan dahil ikaw ay tunay na lumalaki. Ang paglago ay hindi nangangahulugang makikita sa kasaganaan ng mga ari-arian na mayroon ka, kahit na maaaring ito ay isang palatandaan. Ang tunay na paglago ay nasusukat sa mga hamong personal mong kinakaharap. Ang kinakaharap mo ay isang tunay na report card ng iyong pagkakakilanlan at kapasidad. Kung maliit ang kinakaharap mo, iyon ang kaya mong hawakan. Kapag dumating sa iyo ang mga bagong problema, hamon, pagsubok, at sitwasyon, sa halip na magreklamo, baguhin ang iyong pag-isip at magalak. Nangangahulugan ito na ikaw ay lumalaki, at inihahanda ka ng Diyos para sa higit pang mga antas na darating. Numero ng 3, ikaw ay kumbinsido tungkol sa pagbabago ng iyong asosasyon. Hindi ka maaaring maging mas matalino, mas malakas, o mas mataas kaysa sa 5 pinakamalapit na tao sa iyo. Ang pakikipaglaban sa katotohanan ito ay hindi nagbabago sa katotohanan nito, ngunit ang pagtanggap dito ay magpapakita sa iyo kung paano baguhin ang iyong kasalukuyang karanasan. Kung hindi ka nasisiyahan sa kung nasaan ka, at nais mong baguhin ang iyong kasalukuyang mga resulta, dapat mo munang baguhin ang iyong kasalukuyang kaugnayan. Si Jesus ay napakaingat sa mga nakapaligid sa kanya. Nang pipiliin niya ang kanyang mga disipulo, itinala ng Biblia na buong gabi siyang nananalangin para sa kanila. Kinailangan niyang manalangin para piliin ang pinakamahuhusay na tao noong panahong iyon, mga taong may potensyal. Hindi sila mukhang may pag-asa sa simula, ngunit alam ni Jesus na magagawa niya sila sa kung ano ang nais ng Diyos na maging sila kung mayroon silang tamang puso. Ang aklat ng mga gawa kalaunan ay nagpatotoo na si Jesus ay hindi gumawa ng maling pagpili. Matapos mamatay si Jesus at sinabi ni Pedro, "Babalik ako sa aking trabaho sa pangingisda," sumunod sa kanya ang iba pang mga alagad. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, bumalik si Jesus sa kanyang mga disipulo sa dalampasigan. Kaagad na nakita siya ni Pedro, siya ay nabalian. Ito ang parehong Pedro na nang maglaon ay nangaral at nagdagdag ng 3,000 kaluluwa sa simbahan. Ang impluwensya ng iyong mga kaibigan at kaedad ay maaaring gumawa o makapinsala sa iyo, hindi ka nito iiwan. Isa sa mga senyales na tinatawag ka ng Diyos para mag-level up ay sinabi niya sa iyo na iwanan ang ilang mga tao at samahan ang iyong sarili sa ibang grupo. Ang iyong mga kaibigan ay nagpahayag ng maraming tungkol sa iyo. Kung ikaw ay isang Kristiyano at ang pinakamalapit na mga tao sa iyo ay mga hindi mananampalataya o hindi seryosong mga mananampalataya, malamang nakamukha mo sila. Ang mga tao ay gumagana ayon sa kanilang kapaligiran, at ikaw ay kinokondisyon ng kung ano ang nasa paligid mo. Kung palagi kang gumugugol ng oras sa matalino, magiging matalino ka, at kung palagi kang gumugugol ng oras sa mga mangmang, magsisimula kang magmuni-muni sa kanilang mga ideolohiya sa lalong madaling panahon. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ng Diyos na tawagin si Abraham mula sa kanyang pamilya at mga kamag-anak. Nais ng Diyos na tawagin si Abraham sa isang mas mataas na antas, ngunit ang unang tagubilin na ibinigay ng Diyos sa kanya ay iwanan ang kanyang pamilya.
Ang bawat tao na ginamit ng Diyos ay kailangang ihiwalay sa kanilang mga pamilya sa isang punto. Nag-isa si Moises sa loob ng 40 taon na nag-aalaga ng mga tupa. Si David ay gumugol ng mas maraming oras sa ilang kasama ang kawan ng kanyang ama, kung saan nakatanggap siya ng mga salmo at paghahayag mula sa Diyos. Hindi siya gumugol ng maraming oras sa kanyang mga kapatid, kaya hindi siya nag-isip tulad ng mga ito. Paano naman si Joseph? Kinailangan siyang kunin ng Diyos mula sa kanyang pamilya, kung hindi ay papatayin ng kanyang mga kapatid ang kanyang panaginip. Sinimulan ng Diyos na gawing kristal ang kanyang isip habang siya ay nasa bilangguan, nag-iisa. Dinala ng Diyos si Jesus sa ilang sa loob ng 40 araw, malayo sa mga tao at kamag-anak. Si Pablo ay gumugol ng 3 taon sa Arabia, na nag-aaral mula sa Diyos. Pinaghihiwalay ka ng Diyos dahil kung saan kanya dinadala. Hindi niya sinasang-ayunan ang ilang kaibigan dahil hinihila ka nila pabalik sa halip na isulong ka. Napansin mo ba na may mga kaibigan sa paligid mo na sa tingin mo ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos? Ang kanilang pagkakaibigan ay ginagawa kang tsismis, kasalanan, o masyadong nagsasalita. Sa tuwing aalis ka sa presensya nila, nagigilty ka dahil alam mong ayaw ka ng Diyos doon, pero may bond sa pagitan mo at nila na kailangan mong putulin. Ang maling samahan ay maaaring pumatay sa iyong mga pangarap, pigilan ka sa paniniwala sa kung ano ang inilagay sa iyo ng Diyos, at sabotahe ang iyong mga plano na humahadlang sa iyo sa pagsulong. Dapat kang mag-ingat kung sino ang tinatawag mong kaibigan. Maglaan ng ilang sandali upang suriin ang iyong puso at tingnan kung mayroong isang taong sinabihan ka ng Diyos na humiwalay. Maaaring nag-aatubili ka noon, ngunit ngayon na ang oras. Kung tumanggi kang gawin ang desisyong ito, ipinagbibili mo ang iyong kapalaran at ipinagpalit ang hinaharap na itinakda ng Diyos para sa iyo. Hindi lahat ay iyong Bernabe. Kailangan mong malaman ang iyong sanbalat at tumakbo mula sa kanila. Kung hindi mo gagawin, hindi ka maaaring pumunta ng mas mataas kaysa sa kung nasaan ka ngayon. Ang isang palatandaan na nais ng Diyos na umakyat ka sa mas mataas ay sinasabi niya sa iyo na iwanan ang iyong dating kumpanya at lumapit sa Kanya o akayin Kanya sa ibang kumpanya. Ginagawa niya ito dahil may mga katangiang makikita mo sa bagong asosasyong ito. Isa sa mga katangiang makikita mo sa kanila ay ang pagkagutom sa kaalaman na naghahatid sa atin sa ikatlong senyales na tinatawag ka ng Diyos para mag-level up. Minamahal, nagsisimula ka bang makita ang mga palatandaang ito sa iyong buhay? Bakit hindi patuloy na manood habang dinadala ka namin sa higit pang mga palatandaan? Bilang 4, nagkakaroon ka ng pagtaas ng pagkagutom para sa kaalaman. Ang hindi mo alam ay may kapangyarihang limitahan at negatibong makaapekto sa iyo. Ang hindi mo alam ay maaaring pumatay sa iyo. Kung ikaw ay ignorante sa batas ng grabidad at hindi mo alam na ang pagtalon sa isang 1-0 palapag na gusali ay maaaring pumatay sa iyo, maaari mong subukan ito at masugatan ng husto. Ang buhay ay hindi nagpapatawad sa kamangmangan, ito ay nagpapatakbo ng mga batas. Ito ang dahilan kung bakit hinihingi ng Diyos ang kaalaman mula sa iyo kapag nais niyang dalhin ka sa mas mataas na antas. Sa Oseas 4:6, sinasabi ng Biblia, ang aking bayan ay nalipol dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dahil itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking mga saserdote. Dahil binaliwala mo ang kautusan ng iyong Diyos, hindi ko rin papansinin ang iyong mga anak. Nawawasak ang mga tao sa hindi nila alam. Ang pinakamalaking kaaway ng tao ay ang kamangmangan, hindi ang dyablo. Kung alam mo kung paano haharapin ang dyablo at ang kanyang mga pakana, kung gayon ang dyablo ay hindi na magiging iyong kaaway dahil alam mo kung paano siya madaig. Itinuro na sa atin ng Biblia kung paano manindigan laban sa mga lalang ng kaaway at kung paano siya madaig. Ang Efeso 6:10-17 at iba pang mga kasulatan ay nagtuturo sa atin kung paano haharapin ang dyablo. Itinuturo din sa atin ng 2 Korinto 1:3 kung ano ang mga sandata ng ating pakikidigma. Ngunit kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging biktima ng dyablo. Ang hindi mo alam ay maaaring pumatay sa iyo, magpapanatili sa iyo sa pagkaalipin magpakailanman, at pigilan ka sa pag-unlad o paniniwala sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Juan 8:32, kung magkagayon ay malalaman nyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanang alam mo ang nagpapalaya sa iyo. Ikaw ay nakatali sa dyablo kung hindi mo alam ang katotohanan.
Isang senyales na tinatawag ka ng Diyos para mag-level up ay naglalagay siya ng pangangailangan at pagkagutom para sa kaalaman sa iyong puso. Ipinapaunawa niya sa iyo na ang iyong nalalaman ay hindi sapat at ginagawa niyang hangarin ka ng higit pang kaalaman. Binibigyan ka niya ng pusong handa at handang matuto. Dinala ka niya sa paghahanap ng kaalaman, lalo na tungkol sa bagong antas na dinadala niya sa iyo. Dapat ay handa kang magbasa, matuto mula sa iba, at umasenso sa kaalaman kung ikaw ay mag-level up. Ang alam mo ay humuhubog sa iyong karanasan at mga resulta bilang isang tao, ngunit ang hindi mo alam ay maaaring makapinsala sa iyo at makapigil sa iyong pag-unlad. Isa sa mga mapapansin mo ay ang kakulangan ng kaalaman sa iyong puso na naghahangad na mapunan. Malalaman mo na hindi sapat ang iyong nalalaman at kulang ka sa ilang lugar. Kapag sinimulan mong maranasan ito, inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Sumuko ka sa panawagang ito sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na oras para mag-aral at matuto tungkol sa mga bagay na hindi mo alam. Dapat kong ipaalala sa iyo na hindi ka magagamit ng Diyos ng higit sa iyong antas ng paghahanda. Hindi ka magagamit ng Diyos ng higit sa iyong kaalaman. Ang iyong kaalaman ang naglilimita sa Diyos sa paggamit sa iyo. Ang iyong kaalaman sa Diyos ay nililimitahan din ang kanyang kakayahang gamitin ka. Ang pagtaas ng pagkagutom sa kaalaman ay isa sa pinakamalakas na senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Ang gutom na ito ay maghahanda sa iyo para sa higit pang mga pagsasamantala na humahantong sa susunod na punto. Numero 5, hindi ka nasisiyahan sa status quo. Ang bawat taong nagpabago sa mundo ay minsang nagalit sa isang bagay na kanilang nakita. Nadama nila ang pangangailangan para sa pagbabago at kinuha ito sa kanilang sarili na kumilos. Tunay na tinukoy ka kung ano ang nagagalit sa iyo dahil ang anumang problemang panlipunan, pang-ekonomiya, o pampolitika na nagpapagalit sa iyo ay malamang na ipinanganak ka upang lutasin. Ang mga taong sumusubok na magparaya sa maraming maling bagay ay nauwi sa hindi gumagawa ng pagbabago dahil hindi mo mababago kung ano ang iyong kinukonsinti, binago mo lamang kung ano ang iyong ikinagagalit. Isa sa mga senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang major level up ay ang pagpapapagod at galit sa iyo sa status quo. Maraming tao ang nakakahanap ng seguridad sa monotony ng mga kaganapan at gawain, kaligtasan sa kanilang mga trabaho, at seguridad sa karaniwan na walang pagnanais na makipagsapalaran sa hindi natukoy na tubig. Ngunit kung inihahanda ka ng Diyos para sa isang malaking level up, nagtatanim siya ng pagnanais sa iyo para sa isang pagbabago. Nagtanim siya ng pagnanais sa iyo na naghahangad na maging malaya, maranasan ang hindi alam, at lumampas sa natural. Nagtatanim siya ng pagnanais at pananabik para sa isang bagay na naiiba sa kung ano ang nakita at naranasan mo bilang pamantayan. Ito ay isang tunay na katangian ng bawat changemaker. Kailangang itanim ng Diyos ang hangaring ito sa puso ni Moises. Hindi siya nasisiyahan sa pamamahala ng mga Ehipsyo sa mga Israelita, ngunit nasanay na ang mga Israelita sa pagkaalipin kaya sinisi nila si Moises sa pagtatangkang ilabas sila. Sa tuwing nagkakamali sila, nagrereklamo sila na nadarama na dapat silang iniwan ni Moises sa pagkabihag. Ang pinakadakilang anyo ng pagkabihag at pagkaalipin ay hindi ang pisikal na pagkakulong ng mga lalaki sa likod ng mga rehas, ngunit ang pagkabihag ng mga isipan ng mga tao. Kapag ang isip ng isang tao ay nakondisyon na mag-isip ayon sa huwaran ng pagkaalipin, ang bawat pagtatangka na iligtas siya ay mabibigo. Ang isang tagapaghatid ay dapat makakita ng isang mas magandang kinabukasan. Ang isang pinuno ay dapat makakita ng isang mas mahusay na posibilidad. Ang isang pinuno ay dapat makakita ng isang mas mataas na katotohanan kaysa sa kung ano ang itinuturing na pamantayan. Ito ay isa pang dahilan kung bakit kailangang ihiwalay ka ng Diyos sa iyong mga kaanak at pinagmulan. Kung sakaling makakakita ka ng isang bagay na naiiba sa iyong nalaman at nakita bilang karaniwan, dapat kang lumabas mula sa pamantayan patungo sa isang lugar kung saan ipinapakita sa iyo ng Diyos ang realidad ng isang mas magandang lugar at hinaharap. Kapag napansin mo na ikaw ay galit at hindi nasisiyahan sa kung paano nangyari ang mga bagay at kung paano nagawa ang mga bagay, inihahanda ka ng Diyos na mag-level up at sinasangkapan ka niya upang gumawa ng pagbabago. Kung nakikita mo ang mga bagay tulad ng iba, hindi ka makakapag-isip ng mas mahusay o mas malayo kaysa sa kanila. Ang kanilang pag-isip ay maglilimita sa iyo. Ngunit maaari mong ituloy ang isang bagay na naiiba at mas mahusay kung may makikita kang kakaiba. Kapag napansin mo ang pananabik at pagnanais para sa isang bagay na higit pa, inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Ano ang iba pang mga palatandaan na mayroon tayo?
Numero 6, nagsisimula kang magkaroon ng ilang mga makahulang pagtatagpo. Ito ay isang napakalakas na senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naisip. Ang mga propetikong kumpirmasyon ay may kasamang mga palatandaan at panaginip na paulit-ulit na nagpapaalala sa iyo na ang isang bagay tungkol sa iyo ay higit sa karaniwan. Si Juan na minamahal, na sumulat ng aklat ng pahayag, ay nagsabi sa Apokalipsis 4:1, pagkatapos nito ay tumingin ako, at naroon sa harapan ko ang isang pinto na nakabukas sa langit. At ang tinig na una kong narinig na nagsasalita sa akin, tulad ng isang trompeta ay nagsabi, umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat mangyari pagkatapos nito. Ang makahulang paghahayag na ito ay nagbukas kay Juan sa mas maraming pagkikita at paghahayag kaysa dati. Ito ay tulad ng isang propetikong tawag sa isang bagay na mas malaki at mas mataas kaysa sa kung nasaan siya. Una siyang nakatagpo ng isang propeta na tumawag sa kanya, nakita niya ang isang pinto, at narinig niya ang isang tinig na nagsabi sa kanya na umakyat. Siya ay nasa isang lugar noon, ngunit ang boses ay humingi ng pag-upgrade. Kung patuloy kang nagkakaroon ng mga propetikong kumpirmasyon na nagtuturo sa iyo sa isang mas mataas na antas, sila ay mga palatandaan na tinatawag ka ng Diyos na mas mataas. Ipinadala ng Diyos ang mga propetikong palatandaang ito upang palakasin ang iyong pananampalataya at ibigay ang iyong atensyon sa Kanya. Si Moises ay nagkaroon ng isang dramatikong inkwentro nang makita niya ang isang palumpong na nasusunog ngunit hindi natupok. Isa itong tanawin na hindi niya mapapansin. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng mga ganitong pagtatagpo ng mas madalas kaysa sa iba. Ito ay hindi isang sukatan para sa espiritualidad, ngunit kapag nangyari ito, yakapin ito at pahalagahan ito. Ang mga makahulang pagtatagpo at palatandaan ay nagpapatunay na inihahanda ka ng Diyos para sa mas mataas na antas. Kapag sumuko ka sa tawag, ang lahat ay magsisimulang mahulog sa lugar. Numero 7, tumaas na impluwensya sa mga tao. Ito ay isa pang palatandaan na tinatawag ka ng Diyos para mag-level up. Pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa malinghanay ng mga pinuno dahil naiintindihan niya ang kapangyarihan ng impluwensya. Alam niya na ang mga taong maaaring kumatawan sa kanya ng maayos ay ang mga taong maaasahan niya at yaong mga tinawag niya sa mas mataas na bagay. Kapag napansin mo ang mas mataas na impluwensya sa mga tao, at ang mga tao ay handang makinig sa iyong magsalita at huwaran ang kanilang buhay ayon sa iyo, ito ay hindi isang oras upang magdiwang, ngunit isang oras upang maunawaan ang bigat ng responsibilidad sa iyong buhay. Kapag binigyan ka ng Diyos ng impluwensya, dapat kang maging mas mahigpit sa iyong buhay at huwag mawalan ng focus. May mga biyayang ibinibigay sa iyo ang Diyos na dapat ay para sa iyong pagbangon, ngunit kung hindi ka mag-ingat, maaari itong humantong sa iyong pagbagsak. Ang pagkakaroon ng impluwensya ay hindi nangangahulugang lubusang sinasang-ayunan ka ng Diyos. Nangangahulugan lamang ito na ang Diyos ay handang magtrabaho kasama ka at gamitin ka bilang isang imahe, isang representasyon upang akayin ang iba sa kanyang sarili. Ang pagiging mapagmataas at ang pagtingin sa impluwensya bilang isang tagumpay ay maaaring humantong sa iyong pagbagsak kung hindi ito maayos na pinamamahalaan. Ang ibig sabihin ng impluwensya ay higit pa ang ibinibigay sa iyong mga kamay at kailangan mong gumawa ng higit pa upang mapanatili kung ano ang mayroon ka ngayon. Ang impluwensya ay magastos. Kapag naimpluwensyahan mo ang mga tao, hindi ka na mabubuhay ayon sa gusto mo. Kapag pinagmamasdan ka ng mga tao at ipinagkaloob ng Diyos ang mga tao sa iyong mga kamay, dapat mong huwaran kung ano ang tama para makita nila. Ang mensaheng ipinapadala nito ay inihahanda ka ng Diyos para sa isang level up. Huwag mawala ang layunin, minamahal. Nakatuon ang Diyos sa iyong paglago. Ang pagnanais ng Panginoon ay para kang lumiwanag ng mas maliwanag at mas maliwanag, hindi para ikaw ay mas mababa kaysa sa iyo. Dapat mong maunawaan na mayroon kang bahaging dapat gampanan. Ang mga palatandaang ito ay nagpapakita na nais ng Diyos na umakyat ka at maranasan ang isang mas mataas na dimensyon ng biyaya, kapangyarihan, lakas, at karunungan. Ngunit dapat kang maging handa na gawin ang anumang kinakailangan upang sumulong sa iyong buhay. Ang parehong Panginoon ay mayaman sa lahat, ibig sabihin kung magsisimula kang maghanda para sa level up, tiyak na mararanasan mo ito. Hindi ipagkakait ng Diyos ang kanyang kabutihan sa sinuman. Tatawagin niya ang lahat ng gusto, ngunit kung ano ang gagawin mo kapag tinawag ka niya ngayon ay tumutukoy kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Tandaan, ang mga desisyon ang nagtatakda ng tadhana. Kahit ilang beses kang tawagin ng Diyos, hanggang sa tumugon ka, walang magbabago.
Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong mahalagang salita na dumating sa akin ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa paghahayag mula sa iyong salita, para sa liwanag at pangunawa na natanggap ko mula rito. Nagpapasalamat ako sa iyong biyaya at awa. Salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin sa nakaraan at sa lahat ng iyong patuloy na ginagawa. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoong Hesus. Nagpapakumbaba ako sa iyo at sinasamba kita ngayon. Salamat sa pag-akay sa akin sa iyong salita at karunungan. Salamat sa paghahanda sa akin para sa isang level up. Salamat dahil gusto niyong makita akong lumago mula sa biyaya patungo sa biyaya. Salamat sa iyong pagmamahal at kabaitan sa akin. Ako ay nagpapasalamat, Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, alam ko na ngayon ang mga palatandaan na ikaw ay tumatawag at naghahanda sa akin para sa mas mataas na antas. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong tumugon ayon sa gusto mo sa akin. Hindi ko dinadaya ang aking sarili sa pag-iisip na alam ko kung paano tumugon sa iyo. Hindi ko alam ang buong lalim ng hinihingi mo sa akin, ngunit idinadalangin kong bigyan mo ako ng pusa at mapagpakumbabang puso. Dalangin ko, Panginoong Hesus, na tulungan mo akong maging handa na umalis at iwanan ang lahat upang pakinggan ang iyong tawag. Napagtanto ko na tinawag mo akong mas mataas hindi para sa aking sarili, at hindi para gawing dakila ang aking pangalan, ngunit upang ako ay maging isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa iyong kaluwalhatian. Tinatawag mo akong mas mataas lalo na dahil gusto mo akong mahanap ang isang angkop na tool para sa iyong paggamit. Gusto mo akong gamitin para sa isang bagay na higit pa sa naiintindihan ko ngayon. Nais niyo akong gamitin para sa iyong mabubuting gawa na iyong itinakda na dapat kong lakaran sa kanila. Kailangan mo ng sisidlan at gusto mong gawin sa akin ang sisidlan na yon. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpili sa akin, Panginoon, ngunit nananalangin ako para sa biyaya upang magawa ang iyong kalooban. Dalangin ko ang biyaya na laging isuko ang aking sarili at ang aking katawan bilang isang buhay na sakripisyo sa iyo. Dalangin ko ang biyaya na maging kasangkapang kapaki-pakinabang para sa iyong kaluwalhatian. Idinadalangin ko ang biyaya na maging isang mabungang sisidlan na akma para sa bawat gawain gusto mong gawin. Alam ko na kapag mas nag-level up ako, mas maraming mga posibilidad na magagawa mo sa pamamagitan ko, Panginoon. Ako ngayon ay nagpasya na ibigay ang aking sarili sa iyo, hindi para sa aking sarili lamang, kundi para sa mga taong nais mong pagpalain sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking sarili para sa mga buhay na gusto mong hawakan sa aking buhay. Ibinigay ko ang aking sarili para sa mga tadhana na gusto mong hawakan sa aking buhay. Gawin mo akong karapat-dapat bilang isang sisidlan, Panginoon, at hayaang lagi akong magdala ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung hindi mo pa gusto ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.